Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Bapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit mabagal ang barko? Bakit hindi tulinan? Pasensya na po, baka matamaan po natin ang buferino. Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang kailangan. Nagtataka nga ako sa kung bakit wala pa nakakaisip nito. Buksan ang bagong ilog sa pamagitan lamang na paghukay ng bagong kanal. At sa gayon ay isara na lamang ang Ilog Pasig. At paano naman ang mga salapi at manggagawa? Pagawa ito sa mga bilanggo. At kung kukulangin ay pakilos ito sa taong bayan, bata at matanda. Ngunit kabuluhan lang ang madudulot niyan. Tiyak ako na hindi maghihimagsik ang mga pulong ito. Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Pagtatatay ko na isang akademya magtuturo ng wikang Kastila, sigurado hindi may dugpad yan. Ngunit, niregaluhan na po namin ng 2 kabayo. Nangako po siya sa amin. Paano naman yung pondo, guro at pasilidad? Mga mag-aaral ang mag-aambag ng salapi. Meron na po kami guro, kalahating Pilipino at kalahating Espanyol. Nagalok naman ang kaibigan namin si Makaraig ng isa sa kanyang mga bahay. Mainam naman. Sana kayo magtagumpay. Ako'y mauuna. Basilio, gusto naman kayo? Ayos lang po, Ginoong Simon. Kasama ko ba ngayon ng aking kaklase? Sa ganun ay, mabuti pa, samahan niyo kami ng serbesa. Pasensya na po, hindi po kami umiinom ng serbesa. Sabi nga ni Padre Camora na ang sobrang pag-inom ng tubig ay maging isang sinyalis na nakasasama lamang. Sabihin ko sa kanya, kung siya ay umiinom ng tubig sa ating na serbesa, mapapabuti po lahat. At sabi rin po na ang tubig ay nakakapawi ng apoy at kung galit ay nagiging usok ng mukha. Isang dakilang sagot. Maaaring nga na ang tubig ay naging isang ilubo. Mapusok ka ngayon. Hindi mo alam na siya ang tagapalinig ko ng lugaw. Paalam, Nay. Hanggang sa susunod na muli. Paalis na sana ang binata na may narinig siyang kaluskus ng dahon at nakaaninag siya ng isang anino. Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Labing-tatlong taon na pong lumipas nung inilibing natin ang aking ina sa pork na ito. Mamalayan mo ba kung sino ako? Isang taong ipinalagay ng lahat na napakadakila. Kahit ang iyon na maaaring kamatay. Ano ba ang balak ninyo? Nagdadalag ako na salapi at halaas ko pang mapagpalit. Naas ko pagsakin ng pamahalaan at padaliin ang pagkasira nito. Kahit na maraming tugo ang matapon. Ganun po ba ang balak ninyo? Hindi po ba kayang masolusyonan sa mapayapang paraan? Hinihiling niyong lumaganap ang Lilipas. Ano bang hinahangad niyo sa araw na magbago ang news? Hanapin mo mga kaibigan. Tumiling ko ang mata ng mundo. Nakituloy ang mga alahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkanda tuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mamamayan ng San Diego at Chani upang bumili ng alahas kay Simon. Siya nga, mga brilyante. Matatandang brilyante. Mga bato sa una. Marahil naman at ako may mga matatandang alahas. Meron ako mga pintas ni Cleopatra na sadyang nakuha sa piramide ng Egypt at mga singsing ng senador at mga ginoo ng Tiga-Roma na tagpuan sa mga guho ng Cartago. Kayo, wala pa kayo bibili? Bili na lahat ng alas ng akin at ang mga natira wala na masyadong halaga. Tatagpuan ng hiyas,
agnos na sinuot ni Maria Clara nung pista ng San Diego. Magkano mo ito? Pag-ibig. Naibigan ko, ang agos na ito. Tumatanggap ko kayo ng 100,000. Kung ako'y paghihintulutan niyo, pupunta ako sa bayan upang isang linis ang aking anak. Babalik ako bago magdilim. Si Placido ay naglalakad at nakita niya si Simon. Mang Simon, hihingi sana ako siya ng tulong. Ibig ko maging maraya. Ako'y magugulo sa alang-alang ni Maria. Ang hindi kakampi sa amin ay ituturing bilang isang kaaway na dapat paslangin. Gusto kong ikaw ang magtakas kay Maria habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit Ginoong Simon, ayon sa balita ay si Maria Clara ay napakamatay na. Patawad po pero wala na po siya. Hindi. Hindi yan maaari. Hindi yan totoo! Namatay siya, hindi mo lang nalalaman na buhay pa ako. Hindi. Alam mo malikot si Padre Kamuha sa mga babae. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka naman ako para albusin niyo. Sa pagkatapos nila ng pag-uusap, Ng Ama, sa pag-ibig. isang pag-ibig ang nabawi kay Isagani nang malaman niyang ikakasal ang kanyang irog kay Juanito Pelaez. Nagsimulang magdatingan ang mga panauhin ng gabi, nauna ang mga mababang kawani ng pamahalaan at sunod ang matataas. Pagkaraan noon ay dumating na ang bagong kasal kasama si Doña Victorina. Kawawang Isagani. Samantala si Basilio ay nasa harap ng bahay at pinapanood ang mga nagdadaratingan. Naawa siya sa mga hinakala niyang mga walang malay na mga makayroon. Naisip niya na bigyan ng babala ang mga iyon. Ngunit sa pagdating ng sasakyan ni na Padre Salvi at Padre Irene ay nagbago ang kanyang isip. Hindi dapat ako magmalabi sa pagtitiwalang inalagalak sa akin. Ako'y may utang ng loob sa kanya at sa kanila'y wala. Siya ang humukay ng libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako'y napakaputi. Pinagsikapan kong magpatawad. Ano ang ginawa sa akin? Mga matay na sila ang aming pagtitiis. Pagkaraan noong namataan niya si Simon na dumating taglay ang lampara ng kamatayan, tumungo si Simon sa hagdanan na nakayuko ang ulot tila may iniisip, parang nag-alinlangan sa pagpanig sa hagdan, ngunit nagtuloy rin ito. Hanggang hindi siya nananaig, walang panganib. Isagani! 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 Ang bahay na yan ay may dinamita. Nasasabog kahit anumang saglit. Bakit ako aalis dito? Bukas may iba na siya. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang masamang biro. Anong nangyari sa'yo, Padre Salvi? Ito nga ang sulat niya. Ito nga ang lagda ni Ibarra. Talagay ko ang kahulugan ng sulat. Ay papatayin tayo ngayong gabi. Baka lasingin tayo. Dumidilim ang ilaw. Ibig niyo bang habaan ng mitsa, Padre Irene? Magnanakaw! Magnanakaw! Isang revolver! Habulin ang magnanakaw! Habulin!
Malungkot na tumugtog ng kanyang harmonium si Padre Florentino. Dumating ang telegram ang nasinasabing may Kastilang daraktin, si Simon, ang tinutukoy ng telegrama at ito ay dumating sa kanyang tahanan 2 araw na ang ikalilipas. Natigil sa pagtugtog si Padre Florentino nang maisip ang makahulugang balikong ngiti ni Simon. Bakit at para saan ang mga ngiting iyon? Bakit? Bakit sa akin pa siya lumalapit gayon siya ay mayayamang mag-aalas? Paano ko siya maliligtas? Oo, lagi siyang naagabay sa atin. Nais kong magpakabisal. Ayoko mamatay ng may kasunod. Mamaya alas 8 ng gabi ay pupunta sila rito upang dakpin ako. Buhay man o patay. Makikinig ako. Ito ang bumalik ako rito upang makikanti at pagbayaran ng mga kasalanan dito sa akin. Sabihan ka kayo na wala ang aking kapangyarihan na umibig ako kay Kansaya para. Sa tulong ng mga kayamanang ibinaan ko sa lupa, ako'y nakapunta sa ibang bansa. Doon ay nagsumikap. Mga lakal upang sa aking pagbalik ay may kapangyarihan akong taglay at hindi lamang nagpalit ng ngalan. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ako ay nagkamali. Patawad. Sa kapangyarihan ipinagkaloob sa akin bilang isang pari, naway patawarin ka ng Diyos.